Yo, what's up mga par? Ayan, ano raw ba maganda? 66mm or 68mm para sa mga stock na motor nila. Para sa akin par, pag all stock lang yung motor nyo at wala kayong gagalawin na kahit ano sa balance ng motor niyo, much better maglagay lang kayo ng 66mm. Ano? Para hindi siya masyadong malayo sa stock na piston natin, which is 62mm. Yun ay kung hindi kayo magpapabalance ng mga motor ninyo. Kasi yung stock crankshaft natin nakadesign niya sa 62mm. Ngayon, tuwing maglalagay tayo ng mabigat na piston, magbabago yung balance ng motor natin. Maapektuhan yung balance ng motor natin, magiging ma-vibrate yung motor natin, at syempre pwedeng masira yung mga engine bearing natin, at syempre yung connecting rod natin. Ano po? So ang ginagawa kasi talaga ng iba dyan, kapag ka naglalaki ng piston 68 pataas, yung iba nagpapalit ng connecting rod na heavy duty rod, and then nagpapabalance. Merong yung tinatawag nating static balance, yung nagtatanim ng tingga para magkaroon ng counterweight yung crankshaft nila para maitulak na maayos yung piston na mabigat. Kaya para sa akin yung pinakasakto lang talaga, kung wala kang gagalawin sa kahit na anong motor, sa balance ng motor mo, sa ilalim ng motor mo, 66mm lang talaga pinakamaganda dyan. Sakto lang yan. And then syempre pag-aanin mo sa pamamagitan ng mga pag-bucket valve, di ba? Naglalaitin sila. Yung iba, di ko alam kung anong ginagawa nila para males yung bigat ng piston, para kahit papano tumugma sa 62mm, para maganda pa rin yung takbo ng motor mo, hindi siya maging ma-vibrate. Ito naman sa atin, naka 68mm, pero naka-fight ako ng mga bearing is 70 up to 23,000 kilometer RPM. Yun ay kung totoo yun. Yung kasi ang ng fight yung nakalagay doon is 70 up to 23,000 RPM. Pag stock kasi par, hindi ko alam kung sa stock kung ilan pero yung nakakabit sa atin na engine bearing is naka-fight ako is 70. And then hindi naman tayo nagpa-balance, static balance, kahit naka 68mm tayo. Mas maganda sana kung naka-balance to, especially naka 68mm tayo. Pero so far okay naman. Yung iba tumatagal naman, umabot pa nga ng 5 years. Meron nagsabi yung 68mm niya stock lahat, 5 years na, okay naman. Well, pero kahit paano mararamdaman mo talaga na medyo nag-vibrate siya, kasi nga hindi siya nakabalance para sa 68 yung crankshaft mo, diba? Ayo par, para sa akin saktong-sakto lang talaga yung 66mm sa mga stock na motor natin. Pagbor lang yung gagalawin mo yung wala kang ibang babaguhin sa motor mo. Sakto lang yung 66mm par, para hindi mawala sa balance yung motor mo. Ayan. Kung magsi-68 ka man tulad sa akin, nasa sayo na yan kung ipapagalaw mo yung ilalim mo. Pero at least sinasabihan kita para alam mo, para aware ka, di ba? So far ngayon 68 natin, so good naman, wala naman tayong problema. Okay na naman takbo ng motor natin. So sumasagad naman ang takbo pa rin natin ng maayos. Naka 32mm tayo, locally coil, ignition coil, syempre 68mm. Siguraduhin nyo lang na kapag nag 68 kayo, 100% yung tuning ng motor nyo, para hindi mahirapan yung pag-akyat baba ng piston mo. Kasi mahirap na nga, naka 68mm ka na nga, palyado pa yung motor mo, o rich yung motor mo, or lean, mas lalo mahirapan yung motor mo par. Kaya dapat talaga 100% tuning, para hindi mahirapan yung crankshaft mo sa pagtaas baba, sa pag-distribute ng power ng motor mo. Yun lang may suggest ko par. Kung wala kang gagalawin talaga sa pangilalim mo, gawin mo is 100% tuning, and make sure na ayos lahat ng pyesa mo, gumagana ng maayos yung kuryente ng motor mo, yung oil ng motor mo especially, wag mong papabayaan sa langis. Yun lang ang pinakamaganda dyan par na gawin.